Inilunsad na ng pamahalaan ang tinatawag na Dutertenomics o mga plano upang lalong mapalago ang ekonomiya ng bansa. Kabilang na dito ang proyektong pagtatayo ng unang subway sa bansa, katuwang ang Japan. Mula sa Pasay City, itong balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reg. Nagsama-sama sa unang pagkakataon sa isang forum ang mga economic manager ng Duterte administration upang ilunsad ang tinatawag nilang Dutertenomics. Ito ang mga plano ng pamahalaan sa pagsusulong ng ekonomiya ng Pilipinas. Dito tinalakay ang mga planong pagsasagawa ng malalaking proyektong infrastruktura na inaasahang magpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Diokno, aabot sa 8.4 trillion pesos ang gagastusin ng pamahalaan para rito sa loob ng 6 na taon. We're going to ramp up our infrastructure spending to achieve what we call the golden age of infrastructure. Isa na rito ang kauna-unahang subway project sa Pilipinas na tatawaging Mega Manila Subway. Nagkakahalaga ang first phase ng proyektong ito ng 227 million pesos at pupondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance at General Appropriations Act. Target na umpisahan ang proyekto sa taong 2020 at matapos sa 2024. Kung matatapos ang proyekto, magiging 31 minuto na lang ang biyahe mula Maynila patungong Taguig. 350,000 passengers naman ang tinatayang maaaring gumamit nito araw-araw. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Togade, sa Nobyembre pipirmahan ng Pilipinas at Japan ang kasunduan hinggil dito. Our target signing for this contract is November this year. Hopefully, that agreement will be signed between Prime Minister Abe and President Duterte November this year. Samantala, sa Hulyo naman ng taong ito ay ililipat na ang opisina ng Department of Transportation sa Clark City, Pampanga bilang isa sa mga paraan ng decongestion sa Manila. Ang DOTR ang kauna-unahang ahensya ng pamahalaang mag-oopisina sa Clark. Yan ako lang ho, kasi nakikita ko na kailangan magpakitang gilas din tayo na ready tayong lumipat ng opisina. Ang plano ko nga ho dyan, Disyembre dapat. Kaya lang, masyadong maingay yung ibang tao na magpo-protesta. July na. Ganon, finish or unfinished. Humiling naman ng tiwala sa publiko ang mga miyembro ng gabinete hinggil sa pagsasagawa ng mga proyektong ito sa ilalim ng Duterte administration dahil aminado sila na ambisyoso ang mga proyekto. Meron ding inilunsad na portal ang pamahalaan kung saan maaaring suriin ng publiko ang mga ongoing infrastructure projects bilang bahagi pa rin ng transparency program ng pamahalaan. Yan muna ang latest live mula rito sa Pasay City. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat ng live mula sa Pasay City.